Dear Miss Love, ito ang kwento ng isang babae na minsang nawala ng lahat at isang lalaki ang dumating na handang tumulong kahit walang kapalit. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa amin ni Mang Pedro, ang kumpare ng yumao kong ama. Matagal ng byudo. Hindi ko sukat akalain na sa paghingi ko ng tulong sa kanya at sa araw-araw na nakasama ko siya, magiging iba ang tingin ko. At para masuklian ng lahat, ginusto kong ibigay ang sarili ko sa kanya. Ako nga po pala si Sandy, 26 years old, nag-iisang anak lamang ako. Maagang kinuha ang mamagulang ko at mula noon, ako na lamang ang mag-isa sa buhay. Wala akong kapatid, walang malalapit na kamag-anak. Kaya't matagal ko na rin nasanay ang sarili ko na mag-isa. Noong una, maayos naman ang takbo ng buhay ko. Nagkaroon ako ng kinakasama na si Alan at may anak kami na isang babae. Akala ko talaga, siya na ang magiging pamilya ko. Makakasama ko habang buhay. Pero mali pala. Halos 4 na buwan na ang nakakalipas mula nung iwanan niya kami. Nagkaroon to ng ibang babae. Basta isang umaga na lang, umalis siya at hindi na bumalik. Naiwan ako na may utang sa renta, walang trabaho at walang kahit isang taong matakbuhan. Problemado sa araw-araw naming buhay ng aking anak na si Mika. May bahay naman ang magulang ko dito sa lugar namin. Pero dahil sa hirap ng buhay noong mawala sila, napilitan akong ibenta yon para may maipambayad sa mga utang na naiwan nila. Kung tutuusin, matagal ko nang gustong humingi ng tulong noon pa. Pero nahihiya ako. Ayokong isipin ng iba na umaasa lang ako, na nagpapaawa lamang ako. Pero dumating din ako sa punto na walang-wala na talaga. Kulang ang pagrarakit ko sa mga kapitbahay. Kaya naman isang hapon, nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagpunta ako sa bahay ni Mang Pedro. 2 bayan ang layo mula sa inuupahan namin ng dati kong kinakasama na si Alan. Si Mang Pedro ay 46 anyos, kumpare ng tatay ko. Mabait siyang tao at byudo na siya ng ilang taon, mag-isa lamang sa bahay. May maliit siyang tindahan at kadalasan doon siya tumatambay habang naninigarilyo o nagkakape. Pagdating ko sa kanila, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Pero nung makita ko siya, agad siyang ngumiti sa akin. Sandy, iha. Ikaw pala yan, nadalaw ka. Kumusta ka na? Tanong niya habang mabilis na inuubos ang kape. Medyo hindi maayos Mang Pedro eh. Sagot ko na halos pabulong. Medyo hirap po ngayon. Wala pong trabaho at iniwan din po ako ni Alan. Nahihiya akong sabi pero hindi ko na natuloy pa ang susunod kong sasabihin dahil parang may namuo sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Pero para bang alam na niya agad. Tumango siya at pinaupo niya ako kaagad. Huwag kang mahiya, iha. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi niya. Medyo naiiyak ako noon. Hindi ko man gustong umiyak talaga pero parang naipon ang lahat ng sakit. Tila ba nung mismong sandaling yon ay bumigay ako. Tinapik lamang niya ang balikat ko. Walang salita pero ramdam ko ang pag-unawa. Nagpasya siyang ipahiram muna sa akin ang lumang kwarto sa gilid ng bahay nila. Yung dating tinutuluyan ng anak niyang lalaki bago to lumipat ng Maynila. Kung gusto mo iha, wala namang nakatira dyan. Dumito muna kayo ni Mika. Para naman may matulugan kayo at di na kayo magrenta pa. Sabi niya. Ayoko sanang tanggapin pero tama siya. Kaya naman ang gabing yun, dinala ko ang mga gamit namin sa bahay ni Mang Pedro. Tahimik lang kaming nag-aayos ng kwarto. Paminsan-minsan nag-aalok din siya ng tulong. Gusto mo bang palitan ko ng kordina? O may ventilador pa dun, gusto mo? Habang pinapanood ko siya, para bang bumalik sa alaala ko ang mga panahong buhay pa ang tatay ko. Ganoon din siya. Laging nakangiti, laging may malasakit. Siguro kaya kahit gaano ko nahihiya,
Bagaan ang loob ko kay Mang Pedro. Lumipas ang ilang araw at naging normal na ang lahat. Tuwing umaga, maghahanda siya ng kape at pandesal at laging may nakandang tasa para sa akin. Minsan sinasabihan niya ako na, "Iha, huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungkot. Bata ka pa, marami ka pang makikilalang iba." At oo, sa mga simpleng salita niyang yun, unti-unti akong nakabangon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong parang pagod na pagod si Mang Pedro. Sabi niya, medyo masakit daw ang likod niya sa kakabuhat ng paninda. Kaya pagkatapos naming kumain, nagpresenta na akong maglinis at magayos. "Hayaan niyo na ako dito, Mang Pedro. Ako na hong bahala dito, magpahinga na ho kayo." Ngumiti lamang siya. "Basta wag mo na akong tawaging Mang kapag tayo lang. Pedro na lang, masyado mo naman akong pinapatanda, iha." Natawa na lamang ako sa tinuran niya. May kung anong kakaibang init akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil ba sa kabaitan niya o dahil na rin sa presensya niya. Pagkatapos ng ilang linggo, mas naging madalas na ang kwentuhan namin tungkol sa buhay-buhay, sa mga pangarap, sa mga taong nawala. Minsan bigla na lang siyang titingin sa akin at sasabihin, "Ang tatay mo, proud na proud siguro sa'yo ngayon yan dahil mabuting bata ka pa rin." At sa tuwing sinasabi niya yon, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng karamay sa katauhan niya. Hindi ko man alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado ko. Si Mang Pedro o si Pedro gaya ng gusto niyang itawag ko sa kanya, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Minsan talaga, may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ang nawala, kundi para iparamdam na may halaga pa rin tayo kahit sa gitna ng pagkalugmok. Sa paglipas ng araw, unti-unting nag-iba ang tingin ko sa matanda. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa kabutihan niya o baka may mas malalim pang dahilan. Pero sa mga gabi, alam ko at nararamdaman ko na may kakaibang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ilang linggo na akong nakatira sa bahay ng matanda at sa bawat araw na lumilipas, parang mas nakikilala ko siya, hindi lang bilang kumpare ng tatay ko, kundi bilang isang mabuting taong marunong mag-alaga ng damdamin ng iba. Simple lamang ang naging buhay namin dito sa bahay niya. Isang lumang bahay sa may dulo ng kalye na may malawak na bakuran at puno ng mangga sa gilid. Umaga pa lang ay maririnig mo na dito ang mga ibon at ang amoy ng bagong kape na siya mismo ang nagtitimpla. Madalas akong maunang bumangon para maglinis o magluto ng almusal. Pero bago pa ako matapos, nandyan na siya. "Hindi mo kailangang gawin lahat, iha," sabi niya minsan habang inaabot ko sa kanya ang tinapay. "Magpahinga ka pa rin paminsan-minsan. Hindi naman kita pinayagang tumira dito para maging kasambahay." Ngumiti lamang ako. "Ayos lang po. Gusto ko rin naman eh. Nakakatuwa lang po na may pinaglulutuan ulit ako. Para bang may silbi ulit ako bilang babae." Tumango siya, pero napansin kong medyo naging malungkot ang ngiti niya. Nabanggit niya noon na matagal na siyang biyudo at mula nang mawala ang asawa niya, hindi na rin siya muling nag-asawa pa. Nakakapanibago nga, iha. Dahil ngayon nakakakain na naman ako ng iba't ibang putahe. Alam mo na, mahirap ang walang asawa, kaya't nasanay na lang ako sa kung anong meron. Nasanay na lang din akong mag-isa. Anya, hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Pero totoo, para bang pareho na kami. Parehong iniwan, parehong nasanay sa kawalan. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan kong ayusin ang iba pa naming gamit. Nakakahiya kasi ang dami-dami kong dala. Sabi ni Mang Pedro, wag ko na raw isipin yun. Pero gusto ko ring maramdaman na may ambag ako sa kanya. Kaya tuwing wala siya at busy siya, naglilinis ako ng kusina, nag-aayos ng bahay, nagluluto ng ulam para pag uwi niya, may mainit na pagkain na naghihintay sa kanya. Ang bango ah. Sabi niya isang gabi nung umuwi siya mula sa palengke. Pritong isda lang po to, tsaka pakbet. Paborito ho yan ni tatay nun, sabi ko. Paborito ko rin yan. Mukhang tataba na ako nito ah, dahil nandito ka. Hindi ko alam kung bakit pero nag-init ang pisngi ko.
Hindi ako sanay na purihin, lalo na mula sa kanya. Kaya ang nasabi ko na lamang, para maalagaan ko rin po kayo. Mas masarap kumain ng masusustansya kaysa puro dilata at noodles. Minsan, sabay kaming pumupunta sa bayan para bumili ng mga gamit. Nakakatawa kasi parang asawa ko siya. Isang gabi, habang nasa labas kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na hindi ko inaasahan. Sandy, hindi ko alam kung naiintindihan mo, pero napakasaya ko na nandito ka. Tahimik na kasi ang bahay nun simula nung mawala si Lorna. Pero nitong mga araw, parang bumalik yung sigla. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat tingnan. Bilang kaibigan ba ng tatay ko o bilang isang lalaking unti-unti kong nakikitaan ng kabutihan na bihira nang mangyari ngayon. Maraming salamat po. Mahina akong sagot. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko kung hindi niyo ako tinulungan. May kakaibang ginahawa sa katahimikan naming dalawa na para bang pareho naming naintindihan na hindi na namin kailangang magsalita para magpasalamat. Pagkalipas pa ng ilang linggo, sinimulan ko ring maghanap ng trabaho. Sabi ko kay Mang Pedro, gusto kong magsimula ulit. Siya nga yung nagbabantay sa anak kong si Mika. Nasanay na nga lang din ang anak ko na si Mang Pedro ang laging kasakasama niya. Iha, hindi kita pinipigilan na maghanap ng trabaho. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo. Magpahinga ka muna. Ayusin ang sarili mo. Tama siya. Ang tagal-tagal kong hindi nakahinga ng maayos. Mula nang iwanan ako ng kinakasama ko. Puro takot at ihiya ang naramdaman ko. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga labahin, nakita kong nakatingin siya mula sa bintana. Tahimik lamang akong pinagmamasdan. Hindi ko alam kung napansin niya na nakita ko siya, pero nagkunwari lamang akong abala. Kinagabihan noon, nagdala siya ng isang plastik ng tinapay. Dumaan akong bakery sa bayan. Naalala ko mahilig ka sa Spanish, di ba? Natawa ko. Hindi ko alam, Miss Love, pero sa mga simpleng ginagawa niya, parang may kung anong kumakalabit sa puso ko. Hindi na ito tulad o hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko noon na mayabang, magaling magsalita, pero kulang naman sa gawa. Si Mang Pedro, kakaiba, pero totoo. Lumipas pa ang ilang araw at naging natural na sa amin ang ganong ritmo. Ako ang nag-aayos ng bahay, siya ang kumakayod sa labas. Bago ako matulog nung gabing yon, napaisip ako. Siguro ganito talagang tadhana. Minsan, dinadala ka niya sa mga taong hindi mo inaasahan. Sa mga lugar na akala mo'y pansamantala lamang, pero doon mo pala mararamdaman kung anong ibig sabihin ng tahanan. Hindi ko alam kung saan nahantong ang lahat ng to, Miss Love, pero alam ko may bagong dahilan para bumangon ako sa bawat araw. Matapos ang hapunan, tinulungan ko si Mang Pedro na magligpit. Tulog na si Mika nun sa kwarto at mahimbing na yakap ang manika. Magpahinga ka na, Sandy. Sabi niya habang pinupunasan ko yung mesa. Ako na magtutuloy dyan. Hindi na po, nakakahiya naman. Sagot ko, ang dami niyo nang ginagawa para sa amin eh. Kaya ayos lang to para may maitulong naman ako. Gumiti siya. Hindi ko naman binibilang ang tulong ko sa inyo. Basta nakikita akong maayos, kayo ni Mika, ayos na ako. Pero sa loob-loob ko, may kumirot. Ilang buwan na siyang gumagastos para sa amin. Pagkain, kuryente. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong nabibigatan din siya. At higit doon, may kabutihan siyang hindi ko na alam kung paano babayaran. Kaya nung matapos akong magligpit, hindi pa rin ako umalis sa kusina. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa kanya habang nilalagay niya ang mga plato sa aparador. Mang Pedro, may hina akong sabi. Ano yun, Iha? Lumingon siya na may hawak pang baso. Pwede po ba tayong mag-usap? Tumango siya at naupo sa mesa. Umupo rin ako sa tapat niya. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Sa ilaw ng bumbilya, kita ko ang mga guhit sa mukha niya. Mga linya ng taon, ng pagod. Alam niyo ho, simula ko,
Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Lahat ng kabutihan niyo, parang sobra-sobra na para sa amin. Wala yun, iha. Umiling siya. Sabi ko na nga, ba't yun na naman ang iniisip mo? Pero hindi po ako mapalagay. Sabi ko na halos pabulong. Ang dami niyong binibigay. Parang hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob kung mananahimik lamang ako. Natawa siya ng mahina. Sandy, ang pagtanaw ng utang na loob hindi minamadali. Dumadaan yan sa panahon. Mababayaran mo rin ako pag okay na kayo ni Mika. Pagdating ng panahon. Pero sa tingin ko hindi pa ngayon. Napayuko ako. Kung ayoko na pong maghintay ng panahon. Kung may alam ako na pwede kong isukli sa inyo, na pwede kong ipambayad sa inyo. Natahimik siya. Ramdam kong bumigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Hindi ako makatingin agad, pero sa loob ko, malinaw na malinaw ang gusto kong sabihin. Mula pa na umagabing pinakinggan niya akong umiiyak, hanggang sa mga araw na pinagtitimpla pa niya ako ng kape. Lahat ng iyon, nag-ipon ng damdamin na hindi ko na kayang itago. Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko sa kanya. Mang Pedro, mahina akong bulong. Pumayag ka na. Alam ko na matagal ka ng biyudo. Alam kong gusto mong maramdaman ulit na lalaki ka. Sige na. Parang natigilan siya. Sandy, huwag kang ganyan. Sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi pwede. Importante ka sa akin. Hindi mo kailangang gawin yan. Alam ko. Sagot ko agad. Halos wala ng tinig. Pero, totoo ho. Gusto kita. Hindi dahil nabibigyan mo ako ng maayos na buhay. Kundi dahil ikaw lang ang bukod tanging lalaki na umintindi at hindi ako iniwan. Napatayo siya. Naglakad palayo na para bang gustong umiwas. Pero nang lumapit ako at hinawakan ng braso niya, hindi na siya nakaalis. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya at yung tibok ng dibdib kong halos sabay sa kanya. Sandy, hindi mo kailangang suklian yung kabutihan ko. May nawin niyang sabi. Hindi po to kabayaran. Sagot ko. Para sa akin, ito yung tanging paraan para ipakita ko kung gaano ko kayo pinapahalagan. Kung gaano ko nagpapasalamat. Natahimik siya ng ilang sandali. At maya-maya'y naramdaman kong bumuntong hininga siya. Kung alam mo lang, ilang gabi ko nang pinipigilan ng sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil alam kong may anak ka at ayokong masira yung tiwalang binibigay mo sa akin. Hindi niyo po sinisira. Sabi ko na halos pabulong. Kayo nga po yung unang taong pinaniwalaan ko ulit pagkatapos kong masaktan. Napatitig siya sa akin. Matagal at walang nagsalita. Sa mga mata niya, may halong pangamba at pagnanais, pero higit sa lahat may lungkot. Dahan-dahan siyang lumapit, para bang natatakot. Hanggang sa tuluyang magkalapit na kami. Hindi na kailangan ng salita at sapat na yung katahimikan, yung mabibigat na paghinga, yung pagkakalapit ng dalawang taong parehong nasugatan. Hindi ko alam kung ilang sandali kaming ganoon. Pero nang sa wakas ay yakapin niya ako, para bang ayaw ko na siyang bitawan. Salamat. Wala akong ibang maibibigay kundi ang sarili at tiwala ko sa inyo. Hindi kailangan, Sandy. Sapat na yung naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. At nung gabing yun, hindi salita ang naging kasunduan namin kundi katahimikan. Yung tahimik na pag-amin ng dalawang kaluluwa na parehong naghahanap ng init matapos ang mahabang lamig. Kinabukasan din noon parang walang nagbago. Naghanda ako ng almusal, si Mika ay tumatakbo sa bakuran at si Pedro ay nakaupo sa may hagdanan. Nakamasid sa amin, pero bawat tingin naming dalawa ay may dalang lihim na hindi kailangang bigkasin. Tay Pedro, tawag ni Mika. Turuan niyo po akong magtanim ulit mamaya . Umiti siya at sumagot. Oo naman. At ako, nakatingin lamang ako sa kanila. Sa lalaking ginamit ng tadhana para itayo kaming mag-ina. Pero sa ilalim ng ngiti ko, may tanong na bumabalik. Alam ko, maraming manghuhusga.
pero ipaglalaban ko siya. Mula ng gabing yun, para bang may nagbago na sa relasyon namin ni Pedro. Tuwing umaga, sabay kami nag-aalmusal. Si Mika abala sa pagguhit. May mga sandaling nagtatama ang mga mata namin, pero hindi na tulad ng dati. May kung anong init na at lambing na pumapagitan sa amin. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari, walang pangako, wala ring paliwanag. Minsan nga dumating siya galing palengke, may dalang mga prutas at bulaklak. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ang maliit na bungkos ng bulaklak. Napangiti ako, hindi dahil sa bulaklak, kundi dahil sa simpleng paraan ng pagpaparamdam niya. Salamat, sabi ko, kumindat lamang to. Simula noon, naging mas magaan ang lahat. Parang unti-unti kong nakalimutan ang lungkot ng nakaraan. Ang pag-iwan sa amin ng dati kong kinakasama. Ang mga gabing nagigising ako sa pag-iyak. Si Pedro ang pumuno ng buwang na iyon. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ko ang halaga naming mag-ina. Isang hapon na biglang bumuhos ang ulan, ako lang ang mag-isa noon. Habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng ulan sa bintana, bigla na lamang pumasok si Pedro. Basa ang balikat at may dalang payong. Nandito ka pala. Akala ko na kilamayat ka rin kasama ni Mika. Naalala ko lang na bukas yung bintana niyo, isasara ko sana. Kakauwi ko lang din. Naiwan na rin si Mika, nakikipaglaro kay JB. Pagkapasok niya, nakita ko na basa siya kaya agad kong pinunasan ang balikat niya. Salamat. Anya at ngumiti. Tumingin lamang ko sa kanya. Sandali kaming natahimik. Hindi ko alam kung paano nagsimula ulit ang yakap na iyon. Basta bigla na lamang niya akong hinila ng marahan at naramdaman ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa kung paano namin pununan ang puwang ng isa't isa. Mula noon, tinanggap ko sa sarili kong may relasyon kami at tuwing gabi may nangyayari sa aming dalawa. Si Mika naman, laging nakangiti at tinatawag siyang Tay Pedro. Sa bawat tawa at titig, alam kong may lihim kaming pinoprotektahan. Hindi kailangang ipaliwanag, pero ramdam sa bawat paghawak at sulyap. Minsan habang pinapatulog ko si Mika, pumasok siya sa sala at tinanong ako, "Masaya ka ba, Sandy?" Tumango ako. Oo naman. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko nagkaroon ulit kami ng tahanan. Tinitigan niya ako ng matagal. Tapos ngumiti. Yan lang naman ang gusto ko. Ang maging masaya ka. Pagkalabas niya, naramdaman kong may tumulong luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi ko inasahan ang lalaking kaibigan ng aking ama ay siya palang magiging dahilan kung bakit muli akong matututong ngumiti. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang itago to. Pero ngayong gabi, habang tahimik, isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako nag-iisa. At kung husgahan man kami ng mundo, sigurado kong tama lang na ipaglaban ko kung ano ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Dahil si Pedro, sa kabila ng edad niya, sa kabila ng lahat, siya lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Puro yakap lamang at pag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing kwento. Muli, ako po si Sandy. Maraming salamat Miss Love sa pag-eri po ng maiksing istorya ng aking buhay.